Magandang araw mga boss, ito na yung rider na tumulong sa akin kahapon para maghanap ng pyesa. 3 buwan pa lang itong sasakyan niya at ang tinakbo 2,000 mahigit pa lang. Pero itong sasakyan niya, sliding na agad. Ibig kong sabihin, ayaw na humatak itong sasakyan niya. Oo nga, sir. Nakita ko kasi mga boss, umabante naman siyang bigla. Kaya pakiramdaman ko itong clutch pedal niya. Kung pwedeng makuha ko ito sa adjustment lang. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo, nung idinidiin ko itong clutch pedal niya, tama yung play eh. Walang problema sa play ng ng clutch pedal eh. Hindi naman siya tukod. Kumbaga, yung lambot ng clutch pedal niya, okay lang din oh. Kahit daliri ko lang pagdiin ko, talagang meron siyang play or gap. Kaya positibo ito mga boss, baba ko na itong transmission niya. Pero bago yun, isang check up pa mga boss. Gusto ko kasi mga boss, pag humatol ako, yung siguradong sigurado. Lalo na to, 2,000 pa lang daw mahigit yung tinakbo niya. Hindi nga ako makapaniwala eh. Biro mo 3 buwan pa lang. Bitawan ko yung clutch nito mga boss. Nabitawan mo yung clutch. Wala eh. Nakabitaw ka na oh. Ayaw pa rin mandar. Ayun ako, so, walang tapak sa dapat bibit kahit na hindi mapakan yung yan eh. Pag binitaw mo yung clutch, tatalon na yun eh. Ayun oh. Oh? Anak, pag may karga ayaw na humatak. Humahatak pa naman kaso lang bagal na. Mabagal na siya. Kahit ipasok mo na siya ng segunda, tercera. Ayaw talaga. Mabagal na, parang hirap na nga pumalo ng 60. Hindi raw pasok sa warranty nila yung problema eh. Ako? Kaya nga eh. Dalawang kasa na yung pinuntahan ko, ayaw nila. Kinausap ko na rin yung in-charge doon ng warranty, ayaw raw talaga. Magkano sinisingil sa'yo? Nung unang punta ko doon, pinagbayad ako ng sa diagnose, 1.7. Diagnose? 1.7? Eh, hindi nga yata nila inangat yung nakaganyan. Oo. Hindi yata nila ginanon eh, kasi hindi ko nakitang nakaangat eh. Saan lang ginawa? Ang inakyat lang nila doon sa may second floor nila. Saan ikaw nagkakyat? Saan pa 1.7 mo? Tapos yung pangalawang punta ko sa sukat, sinisingil ako 1.5. Sabi ko wala akong pambayad yan. Ano? Sinisingil ako 1.5. Diagnose ulit. Singil ka na ng 1.7? Yung pangalawang kasa na yung pinuntahan ko. Sisingil ka nga 1.5 naman. Sabi ko wala po akong pera. Oo. Sige, kami na lang. Gagawa ko na lang yung paraan. Sabi ko wala nga talaga itong mga to. Grobis pag ko walang laki mo. 1.7, singil ka muna 1.7. Yung unang kasang pinuntahan ko, 1.7. Kasi sa diagnose. Sabi ko, ba't kailangan may bayad? Sabi ng ko, agent, wala. Kasabi ng human error mga niyan eh. Human error Style mga yan, laging human error tapos may dumating rin na L3. Bago rin. Oh. Ayaw mamatay ng L3 niya. Wala na mga boss, ganun talaga. Mabuti na lang si customer, yung pangalawang diagnose sa kanya, hindi niya na binayaran. Switch off ko na nga itong makina mga boss para maibaba ko na itong transmission ni customer. Tagal natin battery. Bagong bago po oh. Ito. Okay na, pasubiho yung init. Tol, battery tol, ikaw magtanggal tol para matuto ka man lang kahit battery lang. So kasi natututo kayo eh. Kahit battery lang, marunong ka magtanggal. Ito, negative. Negative. Dapat may tools ka man lang, sir. Luwagan mo yan. Pinatanggal ko na kay customer yung wire dito sa negative terminal ng battery niya. Tapos ako naman iilalim na para maluwagan ko na yung mga tornilyo dito sa transmission. Siyempre, unahin ko tanggalin dyan itong clip dito sa cable shifter niya. Gamit yung flat screw, itutulak ko lang naman itong clip na naglalak dito sa kable. Pag natanggal nyo yung clip at yung washer, tanggalin nyo na rin. Bali 2 kable, yung tatanggalan mo ng clip at ng washer niya. Ayan mga boss, natanggal ko na. Dito naman ako sa pagtanggal ng secondary clutch. Gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko yung 2 bolt. Tapos pwede ko nang i-lace itong secondary clutch niya. Tapos dito naman sa ibabaw ng transmission, sa may starter, gumamit naman ako ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko itong live wire dito sa starter niya. Pati itong socket wire dito sa starter, hinugot ko na rin. Tapos gumamit naman ako ng number 40 na socket wrench para matanggal ko naman yung 2 bolt dito sa starter. Ayan yung sa baba mga boss. Tapos sa taas, meron pang 1 bolt yan na number 40 na tatanggalin kayo. Ayan mga boss, natanggal ko na rin. Pwede mo na ngayon tanggalin itong starter mo after mo matanggal yung 2 bolt.
Ayan ang starter, natanggal ko na siya. At dahil sa naiangat ko na itong clip dito sa kable, kung makikita nyo, sisikwatin ko na yan ng flat screw. Mga boss, ang pag-angat yan, paluin nyo lang palabas itong clip nya para lumabas siya. Ayan, tapos sikwatin nyo na siya ng flat screw nyo. Nasagi ko na yung camera mga boss, kaya hindi ko na naipakita. Tapos ito namang kable, tanggalin nyo na yan dito sa transmission shifter nya. Bali, ididiin nyo lang naman itong kable, tapos ilihis nyo na siya dito sa butas nya. Ganun lang kadali. Tapos sa bandang taas ng transmission, sa may gilid nya, meron dyang bolt na number 12 na tatanggalin ka para matanggal mo yung ground wire. Ayan mga boss, natanggal ko na yung number 12 na bolt. Kaya pwede mo na ngayon ilihis itong wire ng starter. Tapos isunod mo naman yung socket wire dito sa transmission. Gumamit ka lang dyan ng manipis na flat screw para matanggal mo itong clip na naglalak dito sa socket wire. Ayan, natanggal ko na itong socket wire. Kailangan kasi matanggal mo yan dito sa transmission para pag ibinaba mo yan, walang abala. Tapos dito naman sa harapan ng transmission, meron dyang 2 bolt na number 14 na tatanggalin ka. Pero yung isang bolt mga boss, kahit wag mo na siyang hugutin. Kahit itong isang bolt lang ang hugutin mo, pwede na yon. Tapos dito naman sa bandang baba ng transmission, meron din dyan 2 bolt na number 14 na tatanggalin ka. Ayan mga boss, nakita nyo, natanggal ko na yung isa. Ito na ngayon yung pangalawang bolt na number 14. After ko yung maluwagan, tuluyan ko na rin yan tanggalin. Ayan yung pangalawang bolt na natanggal ko. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 24 para matanggal mo yung drain plug nitong transmission. Ayan mga boss, hindi ko na napigil yung pagluwag. Diretso tapon agad itong gear oil nya. Buti na nga lang at may nakaredy na akong pansalo. At dahil sa kaunti na lang yung tumutulo dyan, ibinalik ko na itong drain plug. Tapos ipinanal ko na yung higpit gamit itong socket wrench na number 24. Dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa propeller. Ihiwalay mo dapat itong propeller dito sa differential at dito sa transmission. Kaya gagamit ka dyan ng box wrench na number 12 at number 14 dahil tatanggalin mo yung bolt and nut nyan. Yung bolt kasi nito mga boss, number 12. Tapos yung nut nya, number 14. Kaya dalawang tools yung gagamitin mo. Pag natanggal mo na yung 4 na bolt and nut dito sa propeller na nakakonect nga yan dito sa differential, pwede mo na ngayon hugutin itong propeller mo. Sa paghugot yan mga boss, bawa natanggal mo na yung 4 na bolt, gamit ka ng ball hammer, aluin mo lang kaunti itong propeller nya. Pero dapat nakalala yung kamay mo, baka naman bagsakan ka. Maging kwento ka na lang pag yung ulo mo tinamaan, mabigat din kasi yan. Ayan mga boss, nakita nyo naman, nahugot ko na itong propeller niya dito sa transmission. Dito naman ako sa bracket ng muffler. Meron yan 4 na bolt na number 14 na tatanggalin ka. Ayan mga boss, yung 2 bolt natanggal ko na. Tapos ito naman yung 2 bolt na nakakonect dito sa muffler, tatanggalin ko na rin. After ko matanggal yan, dito naman ako sa duktungan ng muffler pipe mga boss. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan yung bolt na tatanggalin nyo. Dahil sa masikip sa kabilang side, gumamit ka na lang ng combination wrench na number 14 para matanggal mo yung isa pang bolt para maghiwalay na itong muffler pipe mo. Kailangan kasi tanggalin itong nakaduktong dito sa exhaust manifold mo na pipe para maluwag mong matanggal itong transmission. Pero bago yun, tanggalin mo muna yung ilang bolt pa na nakalagay dito sa transmission mo. Yung 2 bolt na yan mga boss, kaya ko tinanggal yan dahil nga sa nakaharang yan para mahugot ko yung ilang bolt dito sa transmission. Ayun, kasi sa gilid yan mga boss, meron dyan pasalubong na bolt papunta dito sa transmission. Ayan o, bali yung bolt na pasalubong dito sa transmission mga boss na nakakonect yan nga dito sa makina. Bali, 5 yan. Dito sa side na to, 3. Yung bolt na tatanggalin mo. Nakapasalubong yan dito sa transmission. Sa kabilang side naman, 2. Yung tatanggalin nyo na bolt. Na number 14 pa rin ngayon. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung 3 bolt dito sa transmission. Dito naman ako ngayon sa duktungan ng exhaust manifold at ng muffler. Meron ka naman tatanggalin dyan na 3 nut na number 17. Para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng mga nut yan mga boss, dapat gumamit ka ng extension. Kita nyo yung gamit ko ng extension, mahaba talaga yan. Siguro umabot yan ng 1 kilometro. Joke! Kahit na mga 16 inches lang mga boss, para matanggal mo na yung mga nut yan. O diba? Natanggal ko na yung 3 nut. Pwede ko na ngayon ibaba itong muffler nya. Tapos, balik ulit ako dito sa ibabaw ng transmission kasi meron pa akong tatanggalin dyan ng 2 bolt na number 14. Kaya nga pala mga boss, hindi ko na ipakita sa inyo dito sa dulo ng transmission sa may duktungan ng propeller nya. Meron kang tatanggalin na 2 nut na number 14 sa magkabilang gilid nitong transmission, sa support yun. Kailangan matanggal mo yun para itong transmission bumaba siya. After mo matanggal yung 2 bolt dito sa transmission nya, ayan yung sa ibabaw.
Kaya lang yung isang bolt hindi natanggal nitong impact wrench ko, kaya tinawag ko yung nanay nitong impact wrench ko, ay nang gagamitin ko. Mas malaki kasi yan. Ayun na kasi yung huling bolt na tatanggalin ko mga boss eh. Dito sa transmission, hindi na kinaya nung maliit kong impact wrench, kaya itong malaking impact wrench na yung ginamit ko. O di ba mga boss, natanggal ko na itong bolt na number 14 dito sa transmission. Huli na eh. Hindi pa kinaya nitong maliit na impact wrench ko eh, pero doon sa malaki, kinaya na. Ayan na mga boss, pwede ko na ngayon ibaba itong transmission. Kaya lang, kailangan tukuran mo ng jack dito sa ilalim pag ibinaba mo itong transmission mo. Mamaya bumagsak yan. Hindi pwede na inuuga-uga mo yung transmission para hugutin tapos walang jack sa ilalim. Naku, baka maaksidente ka. Naka-encounter na kasi ako mga boss na binababa ko yung transmission tapos bigla siyang dumulas. Kaya mula noon, pag nagbababa ako ng transmission, naging maingat na ako. Sa akin kasi mga boss, yung ganyang style ng pagbababa ng transmission, safe na sa akin yan. Tutukuran ko lang naman ng jack itong transmission niya. Tsaka ako ngayon yan uuga-ugain. Alam niyo mga boss, hindi na talaga ako nagbababa ng transmission. Hindi ko lang kasi mahindihan ito si customer kasi nga ang laki-laki ng sinisikil sa kanya. 36,000 yung sa unang pinuntahan niyang pagawaan. Sa pangalawang pinuntahan niya, nag-discount 3,000, 33 na lang daw. Ang nakakalungkot nito, yung unang pagawa ang pinuntahan niya, check up lang 1,700. Para sabihin lang na sliding na itong sasakyan, singilin mo pa ng 1,700. Grabe ka naman, sana ibinulong mo na lang, nakatulong ka pa. Iniakyat lang daw sa second floor yung sasakyan niya, 1,700 na ang singil. Grabe, di ba? Hugutin ko na nga itong transmission. Okay na. Oh, di ba? Oh, baba mo ngayon jack. Dahan-dahan ha. Hop. Okay. Dahan. Okay. Baba. Okay, baba. Sige, baba. Okay. Okay. Climbing jack. Ako lang kasi mga boss, mag-isa yung nagbababa niyan. Kumbaga may nakaalali lang sa jack, nahihila. Pero real talk sa pag-uga ng transmission, sa paghila ng transmission para matanggal dito sa makina or para bumitaw siya dito sa makina, ako lang mag-isa. Napakahirap naman kasi mga boss kung wala akong aalalay na jack. Kung biglang tumumba itong transmission, tumama di sa ulo ko, di kwento na lang ako. Kaya nga mga boss, kung kayo magdi-DIY nitong sasakyan nyo at ganitong klase siya, samahan nyo lagi siya ng pag-iingat. At isa lang naman ang titiyakin ko sa inyo, kung ganitong klase nga yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyong i-DIY yan. Basta't yung mga tornilyo niyan kung saan nakapwesto, doon nyo siya ibabalik. Balik na ako sa trabaho mga boss para magkaalaman na tayo kung ano ba nangyari sa lining nito kasi 3 buwan lang eh. Napaka-imposible talaga kung pudpud agad itong lining niya eh. Bagong-bago pa itong sasakyan eh. Sa pagtanggal nga pala nitong pressure plate mga boss, gumamit lang kayo dyan ng socket wrench na number 12. Meron lang naman yung 6 na bolt na tatanggalin ka dito sa pressure plate para bumitaw siya dito sa flywheel. Muli mga boss, dahil nga sa mahaba itong video, pakiabangan na lang sa part 2. At sana sa pagtanggal ko nitong transmission, nakakuha kayo ng idea. At kung maaari mga boss, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat sa panonood. Bauher! Tanggalin ko na itong pressure plate mga boss. Kaya lang, wow! Mainit!